Love, kumusta ka na? Alam ko na nagagalit ka dahil palagi ako nagkukulong sa kwarto. Wala rin namang kalayaan kahit lumabas ako eh. Kaya idadaan ko na lang sa sulat, ang sakit na sa ngayon ay di kayang pagalingin ng kahit anumang klase ng gamot. Siguro hihintayin ko na lang ang panahon na pagkamanhid na lang ang makaramdam nito. Tulad ng taong nagpapatuloy sa buhay, dala ng kirot sa bawat pahinga at paghakbang. Una sa lahat, gusto kong patawarin mo kung kinailangan kitang bitawan sa kabila ng mahigpit kong kapit. Kung wala akong pag-iimbot para sa pamilya at pakiramdam ko pagkakasala ang piliin ng pansarili kong kasiyahan. Love, kung pagmamahal lang, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang lahat sa taong itinuring akong lahat. Ang naging problema, hati ang lahat ko. At paano ko pa maibibigay kung sa imahe ka na lang na araw-araw akong papatayin sa pagsisisi. Hindi na rin ako mga kailangan natin sa camp. As in, tayo lang. Since may 1 week di off ka naman sa work eh. What do you think? Tapusin na natin to, Chad. Teka lang. What do you mean tapusin natin to? Alam mo ibig sabihin. I know, pero Hindi ko maintindihan. Seryoso ka ba, lab? May nagawa akong mali. Sabihin mo para maayos ko to. hindi ka ba napapagod sa sitwasyon natin? Ako mapapagod. Hindi ako mapapagod. Kasi mahal nga kita. Saan ba ito nang gagaling? Hindi mo naintindihan. Hindi lang sa ating dalawa umiikot ang mundo, Chad. Love, sabihin mo, wag mo akong tawagin sa pangalan ko. Lalo mo lang ako pahirapan ko din. Love, alam mo sinasaktan mo ako ngayon. Huwag ka mag-alala, hindi rin magtatagal yan. Love, hindi talaga kita naiintindihan. Biro ba to? Magpapanggap na lang ako na biro ito. Balang araw, maiintindihan mo rin. Mag-iba tayo ng mundo, Chad. Ako ang pag-asa ng pamilya ko, kaya kailangan ko unahin yung mga pangarap ko para sa kanila. Kaya sana maintindihan mo yun. Nauunawaan ko yun, love. Promise. Okay lang naman sa akin kahit isang buwan tayo magkita. Eh di alam mo lang pinamumukha sa akin na may pagkukulang ako sa'yo. Wala akong ibang pinaramdam sa'yo kundi pagmamahal. At nangako ako na kahit anong mangyari ko, ikaw lang pipiliin ko. Hindi ito tungkol sa'yo, Chad. Tungkol to sa akin at sa mga bagay na pumipigil sa akin. Sana maunawaan mong mahirap at hindi naging madali yung desisyon ko. Please, palayain mo na ako dahil pinapalaya na kita. Marami kang makikilala. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang taong hindi kayang tapatan yung pagmamahal mo. Hindi! Ayoko! Pakiusap, Chad, huwag mo na akong pahirapan. Yes, love! Sabihin mong biro lang to. Hindi ito biro, Chad. Ito ang katotohanan na kailangan nating harapin. Please. Love! Love, please! Kumain ka muna kahit kunti lang. Ilapag nyo na lang ho dyan ay kakain na lang ho ako pag nakaramdam na ho ako ng gutom. Hanggang kailan mo babalak magkulong, Gabriel? May buhay ka pang kailangan mo pagpatuloy. Hayaan nyo na lang ho muna ako mapag-isa na yun. Mag-aalala lang naman ako sa'yo, anak. Ako muna lahat ng sakit. Andito naman si nanay. O siya, sige. Hayaan na muna kita makapag-isip. Basta palagi mong tatandaan, walang natatapos sa mundo, kahit pa yung nararamdaman niya. Sigurado akong nakikita mo na akong malungkot sa mga lugar ng ngiti natin. Ang tanging marka. Mag-isa na lang ako. Pero dalawang aninong sumusunod sa akin. Malinaw ang mga mata ko, pero kailangan kong kusutin sa tuwing nakikita ko ang imahe mong totoong totoo sa unang tingin. Ito ba ang ganti mo sa akin? Para mang sumobra ka naman. Di bale, dahil lang lagi mo nang sabi, malakas ako, matapang ako, lahat kakayanin ko. Nagkamali ka sa huli mong sinabi.
Kasing dami ng bituin sa langit ang masamang alaala sa lugar kung saan tayo nagkakilala, na rason kung bakit palagi kong hinihiling na sana makaalis na ako. Hanggang sa ikaw naman ang naging dahilan kung bakit ako nagdalawang isip. Totoo nga marahil na nangibabaw ang isang magandang bagay sa gitna ng maraming hindi. Mabigat ang bagahe nung umalis ako. Sobrang bigat. Pero wala akong magawa kundi pasanin dahil bayani ako ng pamilya at ang buong ako ay sa kanila nakatuon. Uy, Gab! Ba't andito ka pa? Akala ko ngayon alis mo. Uy, Kayla, magandang umaga. Ito, nag-iisip-isip lang. Mamayang alas 11 pa naman ang biyahe ng bus eh. Asus! Alam ko na yan. Iniisip ko si Richard, no? Kilala mo na talaga ako, no? Of course. Besides, ako lang naman nakukwentuhan mo. So, what happened? Ayun, it's complicated. Ako at si Chad, tinapos ko na. Wala na. Talaga? Nakakalungkot naman. Supporter pa naman ako ng tambalang Gabri. Hindi ko nahihingi ng mahabang paliwanag mo. Naiintindihan ko na kailangan mong unahin ng pamilya mo at kailangan mong umalis. Go ako dyan. Di gaya ko. Stuck na dito. Ikaw malayo pang mararating mo. Sabi nga ng iba, kung talagang para sa'yo, hindi yun mawawala. Maraming salamat kaya. Alam mo, isa ka sa mga taong deserve ng mas magandang buhay. Sana, balang araw, mawala na yung multo mo. Kasi ako, eto, unti-unti nang minumulto. Pusa silang maglalaho kapag pinapakain mo sila ng lungkot, ng pagsisisi, at ng takot. Sa totoo lang din, mapagpalayo ang pagmamahal. At sa tingin ko, naiintindihan ka ni Richard. Kahit mahirap, kahit masakit. Tsaka, babalik ka pa naman, di ba? Babalik ako para kay Chad kapag kaya ko nang ibigay ang buong ako. Opo, Nay, paalis na po ako. Nag-aantay na lang ng mga pasahero pa. Sige po, ingat po kayo. Sir, alis na pong bus, sir. Tara po. Sasakay po ba kayo? Alis na pong bus. Babalik ako para kay Chad kapag kaya ko nang ibigay ang buong ako. Yan ang mga huling salitang binitawan ko bago ako tuluyang umalis. Hindi ko kayang tanggapin ang pagmamahal mo, Chad, dahil hindi ko alam kung paano papantayan. Sa loob ng 3 taon, wala akong ibang hiling na sana wala kang makilalang papalit sa akin. Na sana ako pa rin. Na sana sa pagbalik ko, pwede na nating isulat ang naudlot nating kwento. At dito ko nasabing, naging makasarili din pala ako.
Walang araw na hindi kita naaalala, Chad. Iniisip kita palagi. Kung anong ginagawa mo, kung gumingiti ka pa rin ba, kung kumakain ka pa ba sa tamang oras, kung gumagala ka pa ba kasama ang iba mong kaibigan. Minabuti kong putulin ang koneksyon natin dahil alam kong makulit ka. At alam ko ring mas lalo lang akong mahihirapan sakaling piliin kong labanan ang tadhana. Talikuran ng mga responsibilidad at sumugal na ang pagtataya ay kasisira ng mga hindi dapat masira. Para akong lumipat na ibang bansa dahil wala akong nabalitaan tungkol sa'yo. May nakapagsabi lang sa akin na madalas kang pumunta sa ilog kung saan tayo madalas magkita. Mag-isa, malungkot, gaya ko rito. Sa isip ko, konting panahon na lang, hanggang sa di ko na mabilang ang bawat araw na lumilipas. Gaya ng sandaling ihip ng hangin humahaplos sa balat. At unti-unti kitang nakalimutan, tulad na mukhang nakikita ko sa lansangang lubos na akong pamilyar. Ganon pa man, hindi kita tuluyang nalimutan. Dahil maraming bagay ang nagpapaalala sa akin sa'yo, tulad ng malapad na berdeng damo malapit sa tinutuluyan ko. Na noon, madalas nating hinihigaan habang pinagmamasdan ng hugis ng mga ulap. Doon din natin madalas na pag-usapan ang mga personal na bagay. Hinaharap, nasabi mo sabay dapat nating haharapin. Mga imahe ng buhay na itinayo sa hangin at hangin din ang tumangay. Tuwing tumatakbo ako kapag huli na sa trabaho, naalala ko yung unang pagkikita ng sophomore year tayo sa college. Nakita mo kong pinagtutulungan ng mga tambay sa eskinita dahil iba sa kung sino at ano ako. Halatang takot ka rin. Nanginginig pa nga mga daliri mo. Tinapatan mo ang pagiging siga nila sa tono ng boses mo sanay sa bugbugan at ang bitbit mong maliliit na bato. Ang pinagkaiba lang, sa pagpapakatao ka kumuha ng tapang. Hinawakan mo ang kaliwa kong kamay, sabay takbo ng matulin. Parang tipo lang ng kwentong sinusulat na tulad kong di pa inibig, liban sa puntong yun. Hoy, Bading! Bading! Ay! Tingnan mo, baka yung tira. Naman, ito. Pang Yosen din. Uy, Waldo!
Pang-yosi na, may pang-inom ka. Uy, thank you sa 1K Salamat, Paldo. Pang-yosi. Hoy, tigil niyo yan! Alam nyo, malapit ang police station dito. Pag gusto nyo magpalipas ang gabi sa likod ng rehas. Bakit? Boy, pa rin ba itong maling na to? Hindi, bakit? Inananakit kayo ng tao, porque ganyan ang kasirehan niya eh. Mas malaki pa ang itlog ko sa kamao mo, tol. Wala akong pakialam. Mukha kang mamas, boy. Umuwi ka na at dumedi sa inyo. Talaga? Ay po. Gago yun ah. Loko yung mga yun ah. Bakit di ka man lang lumaban kanina, kalalaki mong tao? Hindi mo ba narinig yung sinabi nila? Na ano? Nabading ka? Oo. Hindi porkit bading, automatic mahila na agad. Huwag ganun. Sige na. Wala akong panahon makapagtalo sa'yo. Kailangan ko nung umuwi, mag-tutor pa ako. Teka lang, hindi ka ba nauuhaw na nagugutom? Tara, 7-Eleven muna tayo. Hindi nga kita kilala eh. Ganun ba? Ako si Richard, pero tawag sa akin Chad na lang. Ikaw ba? I'm Gabriel. Gab for short. Okay, Gab. Tara na, treat ko na. 7-Eleven tayo. Bibili lang talaga ako ng tubig. Papunta rin talaga ako. Yun naman pala eh, di sakto. Tara na. Isa rin sa dahilan kung bakit mas pinili kong iwan ka ay para iligtas ka. Maniwala ka man sa hindi, Chad. Yun ang pinakamasakit na sakripisyo ko sa buhay. Madalas kang may mga pasa ng sigarilyo sa likod at mga braso at sa binti tuwing nagkikita tayo. At doon ko na lamang pinagmamalupitan ka ng tiyuhin mong politiko na kumupkup sa iyo. At ako ang dahilan nun. Pilit mo mang ibahin ang usapan, magdahilan o magpalusot. Alam kong inaabuso ka. Pero nagagawa mo pa rin tumawa kahit umiiyak na ako sa awa at konsensya. Lab, may pasok ka na naman. Inabuso ka na naman ba ng tingin mo? Love, ano palang gusto mo sabihin mo? Iniba mo na naman ang usapan eh. Tinatanong kita tungkol dyan, oh. Love, okay lang to, magaling na to. Okay ka na okay. Kailangan mo na ipagamot yan no lalong lumalala. Okay, bukas pupunta ako sa klinik. Si Tito kasi may reputasyong inaalagaan. Kaya gusto niya akong makipag-iwalay sa'yo. Dahil balang araw raw, ako ipapalit sa kanya. Pero ayoko na maging magdana ako ng pera ng bayan. Hindi ka niya ba itinakwil o pinalayas? Hindi na ako kaya ng itakwil dahil sa kanya sa kasira. Dahil nga, yun, may pangako siya kay Papa na kahit anong mangyari, hindi niya ako papayag, may responsibility siya sa akin. Makalipas ang 10 taon sa wakas, napagtapos ko na ang 2 kong kapatid. Naipatayo ko na ng bahay si nanay, nakapag-ipon na ako ng sapat na halaga para magsimula ng negosyo na sana kasama kita. Walang kapantayan sa iyong naramdaman ko dahil makikita na kitang muli. Si Chad na pumili sa akin kahit wala pa akong maibigay. Si Chad na nagmahal sa akin sa paraang di ko kailanman pinagdudahan. Hindi ko sukat na kalain na sa araw ding yun, ang unang balita na maririnig ko tungkol sa iyo ay isang trahedyang sisira ng pangarap ng 10 taon kong binuo. Sa araw ng pagbalik ko, umalis ka sa inyo para sundan ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, nagkaroon ng aksidente at sa 50 pasahero, ikaw lang di nakaligtas. Handa na akong bumalik, Chad. Sana hinintay mo na lang ako. Sabi nila, nandyan lang ang pag-ibig. Pero wala ka na. Wala ka na, Chad. At ang pinakamasakit, hindi ako nakapunta sa burol mo o libing mo ng malapitan. Masakit, Chad. Sobrang sakit. Umihit na muna at baka sakali namamalik ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa?
Love, wala na ako sa loob ng madilim na kwarto ngayon. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil alam kong magiging maayos din ang lahat balang araw. Sa tamang panahon, unti-unti at dahan-dahan. Hindi ko nahahayaang maging alipin ako ng pagsisisi at gumawa na multong hihilahin lang ako pabalik sa kadiliman. Ngayon pang naaninag ko ng liwanag matapos ang halos 1 taong paglalakad sa mahabang lagusan. Kung may susunod man akong buhay, pangako, walang malupit na tadhana ang magdidikta ng ligayang para sa ating dalawa. Ito na ang huling tala ko. May sigaw ng paglaya. Chad, mahal na mahal kita. Paalam.